dumating tayong package, diba, from Manila. And I believe ito na yung pyesa na hinihintay ko. Kasi yung ating SSP5 medyo matagal ng gun down. Kasi nagka-problema siya sa nozzle. Now, tinry natin gawa ng paraan. Tinry natin ayusin yung nozzle. Gumana naman siya for, let's say, parang mga 3 Sundays. Then wala, nasira ulit. Tapos nakahanap tayo ng KJW na nozzle. Ayan, yung pula na yan, KJW red. Almost gumana. Nagawa nating somehow usable siya, pero hindi nga lang reliable. So ayun, then nung huli wala na, parang isang kasa isang putok, tapos nagja-jam siya. So I decided na bumili na talaga ng panibagong pyesa kasi wala, hindi talaga siya maggana na gusto. Hindi siya reliable. Okay? Tadan! Yun, no? So, it's an SSP5 nozzle. Purple nozzle. Novritsch. Tapos, bumili na rin tayo ng isa 140% na AIP nozzle spring. Yan. Since madalas tayong gumamit ng HPA, yun, medyo nabubugbog tong nozzle spring na to. Okay? So, simulan na natin. Baklasin na natin yung unit para makabit na natin. Okay? So, yan, dito babaklasin na natin yung slide. Tanggalin natin yung rear sight para mahugot natin yung blowback housing. Then, of course, matanggal natin yung nozzle, pati yung nozzle spring. Actually, madali lang to eh. Hindi mo na kailangan baklasin yung half-up chamber, yung guide rod. Isang screw lang, tanggal na yung blowback housing. So dito, chinecheck ko lang yung loob. Ang maganda dito sa SSP5 na nakuha natin, buo na siya. So pa-plug mo na lang, pati yung rocket valve niya nandun na sa loob. Lubrication na lang. And then, lubrication din dun sa ating nozzle spring. Okay na siya. Yan. So pati yung piston head natin, nilagyan natin ng konting lubrication kasi medyo tuyo na siya. And then dun sa rear part ng slide, kung saan nakapasok yung rear sight, shinim ko lang siya ng konti kasi medyo maluwag na yung rear sight. Yun lang kasi nag-hold dun sa ating blowback housing. So shinim natin ng konti para mag-fix siya. Tsaka hindi na umalog. Yan, kinabit na natin. So, ayun, ganun lang kadali magpalit ng nozzle ng SSP5. Salamat sa panonood. O nga pala, meron tayo sa pang video sa YouTube natin kung paano magpalit ng adjustable trigger para sa wheel block. Okay? Check it out. Bye, salamat.